Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng cake tostado. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay itlog, 8 na piraso, asukal, 500 grams, asin, 1 teaspoon, fresh milk, 1/4 cup, mantika, 1/4 cup, vanilla flavor, 1 tablespoon, cake flour, 400 grams, at baking powder na 1 tablespoon. Ilagay na natin ang itlog, asukal, baking powder, vanilla flavor. Na itong ilagay sa ating mixer at pagkatapos ay atin ang paandarin ang ating mixer. Hayaan lamang natin itong mag-mix hanggang sa tuluyan na magsama-sama ang mga ingredients nating inilagay dito. Yan. Eto na nga po siya mga ka-bakers at umalsa na po kaya atin na pong ilagay ang ating fresh milk. Paandarin lamang po natin ito hanggang po sa umalsa na po ito ng kaunti pa. Ayan, kapag ganito na po na maalsa na po talaga ito mga ka-bakers ay atin na pong patayin ang ating mixer at atin na po siyang ilagay sa ating lalagyan. Atin na pong ilipat ng dahan-dahan at kanina nga po pala habang ito ay atin pang mini-mix ay naglagay na nga rin po pala tayo dito ng asin. Ngayon naman po atin ang ilagay ang ating cake flour. Haluin na po natin ito mga ka-bakers at haluin lamang po natin ito ng dahan-dahan. Kailangan niya po pala kung maaari ay isang direksyon lamang po ang ating paghahalo para po hindi po masyado bumaba ang ating itlog dito. Ayan, atin lamang pong ilagay ang mantika, 1/4 nga po pala ulit iyan. At atin na po ulit itong haluin ng haluin kasi po meron pa po kasi siyang buo-buo lalo na po ang ating cake flour. Kailangan po ay atin po talaga itong tunawin. Ayan, eto na nga po kapag nagsama na po ang mga ingredients o sangkap nating nilagay dito, ay okay na nga po ang ating paghahalo at atin na po itong ilagay sa ating molde na mayroon pong parchment paper. Ayan, atin lang po siyang ilagay ng dahan-dahan. At pagkatapos mo pong ilagay ay atin na po itong ipapantay. Dalawa nga po pala ito mga ka-bakers at sa pagpapantay naman po nito ay kukuha lang po tayo ng ating rubber spatula at ipantay lamang po natin sila ng maayos. Kailangan nga po pala ay ang bawat gilid ay mayroon din at yung gitna din naman po ay kailangan nakapantay rin po. Yan. Ito na nga po, ready na sa ating oven. Ang oven temperature sa taas ay 200, sa baba ay 200 at ang baking time ay 15 minutes lamang. At after 15 minutes naman po ay luto na nga po ang ating cake. Napakasarap nito. Anyways, kailangan po muna natin pigilan at wag po muna natin itong kainin. Eto na nga po ang kanyang itsura. Napaka-cutesy po talaga nito. Atin na po muna itong ipahinga bago po natin ito hati-hatiin or hiwain. At kapag malamig naman na po ay atin na po itong hiwain mga ka-bakers. Ang kailangan lamang po natin gawin dito ay hiwain sa gitna. Pagkatapos naman po mahiwa sa gitna ay sa gilid din naman po. At pagkatapos naman po sa kabilang gilid ay sa kabilang gilid din naman po mga ka-bakers. At syempre hindi ko dyan tatapos dahil hihiwain po natin ito at ipapantay lamang po natin. Yan. Dahil dalawa naman po sila, atin lang po siyang ayusin ng bahagya. At pagkatapos na po ng bahagya ay atin na po itong ipapantay. Tanggalin lamang po natin at hiwain na natin. Yan. Ganyan na po ang kanyang itsura mga ka-bakers. Yung hiwa po talaga ay nakadepende po sa inyo. Pero mas maganda po yung regular size lamang po ng hiwa na kagaya po nito. Yan, napaka-cutesy at sarap naman po talaga nito. 12 na hiwa nga po pala ito at pagkatapos naman po ay atin na po siyang iaayos sa ating plancha. Ayan, at eto na nga pong lahat ang ating mga nahiwa at naayos. O di po ba napakadami niya po talaga mga ka-bakers, napakasulit po talaga nito. Perfect na perfect po talaga. At dahil dyan, ready na nga po ito para sa ating oven. Ang oven temperature sa taas at baba ay 140 at ang baking time ay 24 minutes lamang po. At after 24 minutes ay luto na nga po ang ating pinakamasarap na cake tostado. Ayan, eto na nga po siya mga ka-bakers. Tignan niyo naman po kung gaano po sila kagaganda. Napakasarap naman po talaga nito mga ka-bakers. Hindi po talaga tayo magsisisi dito. Dahil unang-una, ito po ay isa sa mga pinakamagandang gawing pang negosyo. Lalo na po at isa po ito sa mga pwedeng ipasalubong naman po talaga. Kapag nasa syudad po tayo, abay okay na okay po itong ibenta. At
yung mga binibili po para po pumunta sa ibang lugar or sa mga papunta sa bundok, abay go, go, go! Naku, sulit na sulit po talaga itong ebenta at sana po naiintindihan niyo po ang aking pagde-describe mga ka-bakers. Kung ito man po ay gagawin natin para sa ating pamilya, abay go naman po talaga. Ang sweet po talaga nating magmahal dahil gumagawa tayo ng pagkain para sa ating mga minamahal. At alam niyo po yung napaka hands-on. Kaya saludo po talaga ako sa inyo mga ka-bakers dahil po hanggang tikim lang po talaga ang aking kaya. Ay, kapag kayo naman po ay nangangailangan ng taga-tikim, abay no worries, tawagin niyo lang po ako. Ay naku, napapadaldal na naman po talaga ako mga ka-bakers. Pasensya na po kayo. Kaya naman po, eto na nga po ang ating food for the soul ngayon. Philippus 2 verse 8 to 11. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Amen, amen, amen. Purihin natin ang ating Panginoon noon, ngayon at magpakailanman. Siya lang dapat ang papurihan at wala nang iba pa. Napakatalino talaga niya. Ang lahat ng karunungan ay nasa Kanya. Ako po muna ay magpapaalam. Praise the Lord forever. Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless.